Amen! Ganun po siya kahalaga. Kaya sabi ng Panginoon, yun ang kailangan natin. Yung hahaba na buhay mo, uunlad pa yung kabuhayan mo, at ano para po, magbibigay ito sa iyo ng karangalan. Purihin ang Panginoon. Sapagkat lahat ng mga ginagawa mo, iniisip mo, inuunawa mo, pinag-aaralan mo. Alam niyo po na nag-aaral ako sa Bible School, ang unang sabi ko, Lord, turuan mo ako kasi, pa lang po ako, teenager, napakabata ko, 16 years old. Ngayon, hindi na kasi may senior high school na ngayon, di ba? Pagka natapos ka, mga 18 na. 16 years old, ka-graduate ko lang po, at kasi ko, Panginoon, tulungan mo ako, tulungan mo kasi, minsan hindi mo alam kung paano ka talagang totoong maglinis sa Panginoon. Hindi lang dahil nag-aaral ka. Yung talagang totoong pagsuko. At alam niyo po ang unang sinabi sa akin ng Holy Spirit. Pag-aralan mo lahat ng bagay at matuto kang umunawa. Pag-aralan mo yung karakter ng mga tao sa Holy Spirit at unawain mo. Siyempre, pag magkakaklase kayo, iba ugali nito, iba ugali. Alam niyo po yun, di ba? Parang mga miyembro, di ba? Ganun pala yung gusto sa akin sabihin ng Holy Spirit na merong tao na fast learner, no? Isang ano mo lang, naulaw na gets yan agad. Merong tao na slow learner. Paulit-ulit ka na, hindi ka pa rin nag-intindi yung sinabi. Merong tao makakalimutin. Merong taong mabilis kumilos. Merong taong mabagal kumilos. Yun yung unang sa akin ng Panginoon. At uunawain mo lahat ng ganong klaseng character. At nakita ko, hindi ko alam na magpapasal ako, mas alam ko lang sumunod ako sa Panginoon. Ganun pala. Tama pala ang Panginoon. Pag meron kang karunungan at pangunawa, tutulungan ka talaga nito sa buong buhay mo. Amen? Talagang maiintindihan mo lang ng mga kabataan. Ang hinawaan ko yung mga kabataan. Hindi ko sila, ganito ka, ganyan. Mga kabataan, maraming pasaway dyan, maraming mga ano dyan. At pag linggo-linggo na lang, nagagalit ka sa kanila, baka ikaw na yung tatanda. O baka, hindi sabihin nila, ano ba yan, lagi na lang kami pinagagalitan. Di mo ba? Pero pag naunawaan mo sila, you will approach them. At maaabot mo sila, at matutulungan mo sila dahil nauunawaan mo sila. Dahil nauunawaan mo sila. Amen. Kaya napakahalaga po ng karunungan. Kaya mapalad ang taong may karunungan dahil magbibigay ito ng mabuti at mahabang buhay. Sa pamamagitan ng karunungan, nilikha ng Panginoon ang lupa at ang langit at bumukas ang mga bukal mula sa mga ulap ay bumuhos ang ulan. Amen. Yung karunungan na meron sa Diyos, ibibigay niya din sa iyo. Grabe po ibibigay din sa iyo ng Panginoon para ikaw ay mamuhay ng mahaba, umunlad ng kabuhayan mo, at magbigay ito ng karangalan sa iyo. Sino po ba yung kilalang-kilala natin sa Bible na tinanong ng Panginoon at ang hiniling niya karunungan? Yun. Diba? Alam natin yan. Ang totoo si Solomon ay anak siya sa hindi magandang relasyon. Dahil si David, ay nagkasala sa Panginoon. At ang naging bunga ay si Solomon. Pero mabuti ang Diyos. Tapat ka rin ng Panginoon, siyang pumalit. Diba? Kung sa atin yun, ay hindi ang karapat ka. Qualified yan. Diba? Pero ang Panginoon, hindi iba ang Panginoon. At sa pamumuno ni Solomon ng siyang kabataan, tinanong siya kung ano ang gusto niya, hilingin niya na ang lahat. At ano po yung hiniling niya, hindi ko na po babasahin, ngayon lang magbasa sa 1 Kings chapter 3. Hiniling niya ay karunungan. At meron pala doon, sige nga po buksan natin, meron palang sinabi ang Panginoon doon, na natuwa ang Diyos sa unang hari. Buksan po natin. Chapter 3.
Panginoon sa pamamagitan sa panaginip. Kaya mahalaga din ang mga panaginip natin. Amen. Sinabi ng Diyos sa kanya, humingi ka ng kahit ano at ibibigay ko ito sa iyo. Sumagot si Solomon, nagpakita ko kayo ng malaking kabutihan sa akin ng si David na inyong lingkod dahil matapat siya sa inyo at matuwid. Natuwa ang Panginoon sa hiling ni Solomon. Kaya sinabi ng Diyos sa kanya, dahil humingi ka ng kaalaman na may mapamahalaan ang aking mga mamamayan. At ano daw po, at hindi ka humingi ng mahabang buhay. Kilala ng Panginoon ang bawat isa sa atin. Sabi ng Panginoon kay Solomon, hindi ka humingi ng mahabang buhay o kayamanan o kamatayan ng iyong kaaway. Kasi kung ikaw ay leader, diba? Isipin mo, Lord, bigyan mo ko ng matagumpay at mahabang buhay para mapamahala ako. O hindi na daw humingi ng kayamanan, sabi ng Panginoon. Pwede niya naman daw hilingin yung kayamanan o pwede niya naman daw hilingin na mamatay yung mga kaaway niya para wala na siya sakit sa ulo. Diba? Tama ang Panginoon eh.